Si Idol Double P, ang boses ng katotohanan, kasangga ng lahat, kaibigan siya ng bayan. Si Idol Double P, ipaglalaban ng kalayaan, kanyang ihahayag ang tinig ng mamamayan. Magandang araw, Pilipinas, at isang mapagpalang tanghali rin sa ating mga Novo-Ecijano at sa lahat ng mga nanonood sa loob at labas ng ating lalawigan at maging sa iba't ibang panig ng mundo. Ako pa rin po ang inyong kaibigan, Shane Tolentino. Sa ngalan pa rin po yan ni Sir Philip Double P Show. At ngayong araw makakasama rin po natin si Jovi. Magandang tanghali sa'yo, Jovi. Yes, isang magandang tanghali sa iyo, Shane, at sa ating mga viewers. Ako po si Jovelyn Nastero, ang inyong makakasama ngayong araw. Ang programang ito po ay patuloy po natin ginagawang mas interesante sa paghahatid ng mahalagang impormasyon at balita kasama ang buong pwersa ng TV48. Tuwing mga araw po yan ng Miyerkules at Biyernes alas 12 ng tanghali. At bago nga tayo tumungo sa ating balitang unang sigaw, ito may katanungan tayo para sa ating mga manonood. Nawa na ba kayo sa mga nakasanayan po ninyong buro? O sino nga ba sa inyo ang mahilig kumain ng buro? Kaya dito daw sa bayan ng Gimba, Jovi, kung saan dyan ka rin nagmula, may pagong pinagkikiliwan. At ito nga po ay yung burong bangus. Kasi alam ko pagka sa buro, tilapia, di ba? So ito yung burong bangus, Jovi. Mukhang kakaiba nga po ito, pero ano nga kaya ang sekreto at bakit daw ito dinadayo sa Barangay Kasungsong? Naku, yan ang ating aalamin para ituro sa atin ang mabusitong paggawa niyan. Narito po ang report ng ating student intern mula po sa CLSU. Wala pong iba kundi si Martin Manangkil. Panoorin po natin. Buro kayo dyan. Suki, ano sa atin? Burong balaw-balaw ba? O di kaya tilapia? O baka naman gusto mong subukan ng buro gamit ang isdang bangus? Ha? Pwede ba yun? Pwedeng-pwede. Ako si Martin at samahan mo akong tuklasin ang paggawa ng buro gamit ang isdang bangus na matatagpuan sa bayan ng Gimba. Ang burong bangus po mas masarap, hindi malansa, malinamnam, saka mabango siya. Ang burong bangus pa ay masarap, malinamnam. Kumpara sa ibang isda na ginagawang buro. Ngayong araw ay narito tayo sa Barangay Kasungsong at kasama natin si Mang Santiago upang turuan tayo kung paano gumawa ng buro gamit ang bangus. So, tatay, ilang taon na po tayo at gano'n na po tayo katagal gumagawa ng buro po? Meron ng 20 years na gumagawa ng buro. Kasi kailangan pagka gumawa ka ng buro, malinis yung isda. Pagka malinis mabuti, malinis yung tubig. Tapos, pag malinis na yung isda, kailangan yung kanin malamig na malamig. Kasi pagka mainit yung kanin, masisira yung isda. Dudurugin muna natin itong kanin. Mabuti. Kaya kailangan malamig ang kanin. Kailangan po na durog po ba ang kanin o yung magkakahiwalay po? Dahil itong ginamit natin bigas, walang sikero, talagang kalakit yan. Lalagyan natin ng coating. Tansya-tansya lang po tayo. Oo. Huwag mong bibiglayin yung paglalagay natin. Baka po umagat. Baka umalat siya. Ano pong natutulong po ng asin sa paggawa po ng buro? Iyan ang sangkap ng isda na pampasarap. Bibigay ng nag-add po ng dagdag po ng lasa. Dadagdag ng lasa. Ngayon, ilalagay naman natin itong isda ngayon. Huwag mong ibubuhos. Para po? Kasi, meron din mga latak ng tubig pa yan. Para tiktikan ng... Oo. Tapos, lalagyan natin Maglalagdag. asin. Kasi pagka pinulang natin yan, magkakaroon yan ng amoy. So, bukod sa lasa po at amoy din po ang natutulong po na ng asin po sa buro po natin, tatay. Saka mo lalamutakan ng ganyan. Ang buro ay isa sa mga madaling gawing pagkain
ngunit may mahabang proseso dahil nangangailangan ito ng mabusising paglilinis, pagsasaing at paghahalo. Ayon kay Mang Santiago, gabi raw ginagawa ang buro. Kwento niya, ang kanyang bedtime stories ay hindi tungkol sa mga bidas libro, kundi tungkol sa paggawa ng buro sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ako nga ho pala si Santiago na gumagawa ng burong bangus dito po sa bayan ng Gimba. Ang buro ay hindi lamang isang pagkain, kundi isang pamana na nagbubuklod sa pamilya at komunidad. Mula sa pangingisda, pagtitinda ay puno ng hakbang ng sipag, tiyaga, pagmamahal at pagpapahalaga sa ating mga kultura. Maraming salamat kay Martin Malangkin sa inihatid po sa atin. Yung ko lang po narinig yung burong bangus. Ito, Jovi, ikaw taga-Gimba ka. Naririnig mo rin ba yan? Sa lugar ninyo? Actually, Misha, hindi kasi ako gaano sa buro, pero may iba't ibang klase naman daw talaga ng buro. Oo, so actually, hindi ko nga alam kung ano talagang isda ang inilalagay sa buro. Pero alam ko kasi, more on, nakita ko sa palengke kasi yung tilapia. Tilapia, mas sikat Tapos kasi ang yung hipon. tilapia. Parang gano'n. Ano yun, oh. Anyway, kung ano mang klaseng buro yan, basta masarap yan. Masarap yan. Hindi ka ba kumakain ng buro? Jovi? Ako, Oo, hindi. hindi. Ako, hindi. Kaya hindi niya mag-feel din, pero masarap ang buro, lalo na ang kaparte na to ay yung mga talbos ng kamote, diba, okra, mga gulay-gulay, tapos tinapa, diba, yung mustasa, ayan. Masarap po yan pagka yan ng kapartner. At sure na sure po, makakalimutan po ninyo ang diet, basta ang kaharap po ninyo ay yung buro. Anyway, maraming salamat once again, Martin Manangkin. Huwag po kayong bibitiw dahil susunod naman po ang ating balita. Unang Sigaw. Mula sa bulwagang pambalitaan ng himpilang TV48, ang mga maiinit na mga balitang nakalap sa loob at labas ng lalawigan ay ihahatid sa inyo ni Philip Double P. Big Show kasama sina Shane Valentino, Amber Salazar. Narito na ang balitang Unang Sigaw. At sa ulo ng ating mga balita, 5,000 pesos cash aid, pantawid gasto sa paghahanap ng trabaho, inihain na sa Senado. Sa regional news, Kapampangan made altar ibinida sa isang parokya sa Amerika. At sa balitang lokal, singkamas na mula Tatlak at Pakwan na sariling ani sa Nueva Ecija patok ngayong tag-init sa Cabanatuan City. Sa Bantay Krimen, babala sensitibong balita, 2 sospek na sumugod sa bahay ng nakaalitan sa kalsada sa Norsagaray, Bulacan, arestado. At sa viral news, pulis tumulong sa panganganak ng 2 babae sa Albay at Pangasinan. Sa Showbiz Roundup, Bini pinarangalan sa Senado matapos ang Coachella milestone. At Lovey po, bibida sa international thriller na Ignition kasama ang Game of Thrones star na si Maisie Williams. Razorheads, a docu-film na Combo on the Run, aarangkada na sa Netflix sa Mayo 30. At narito na nga po ang mga balita sa oras na ito. 5,000 pesos cash aid, pantawid gasto sa paghahanap ng trabaho, inihain sa Senado. Ang 5,000 pesos cash aid ay iminumungkahi ngayon sa Senado para sa mga kabataang bagong tapos sa kolehiyo. Layo din ng Senate Bill No. 1961 na bigyan ng tulong pinansyal ang mga fresh graduates habang sila
ay naghahanap ng mapapasukan. Ayon kay Senator J.V. Ejercito, ang panukalang ito ay isang mahalagang pamumuhunan para sa ating mga manggagawa. Maraming graduates ang nagnanais na magkaroon ng disenteng trabaho sa kasalukuyan. Subalit, marami po sa kanila ang nahihirapan dahil sa kakulangan ng perang panggasto sa simula. Ang 5,000 pesos cash aid ay maaaring gamitin sa pamasahe at pagpiprint ng mga resume. Bukod po dito, maaari rin itong pambili ng maayos sa kasuotan para sa mga interview. Naniniwala ang mga mababatas na malaking tulong ito para sa mga pamilyang kinakapos sa budget. Dahil sa taas ng bilihin, naging hadlang ang kakulangan sa pera upang makarating sa mga job interview. Sa panayam po sa ating mga ilang Nova Ecijano, nagpahayag sila ng kanilang pananaw tungkol sa nasabing ayuda. Para kay Charlotte Lopez, aminado siyang mabilis lang mauubos ang halagang ito dahil sa mahal ng pagkain. Actually, sir, hindi siya magtatagal kasi sobrang mahal na po talaga ng bilihin. I think yung pang 5K po is as person lang po. Kaya ako po kasi allowance ko po siya for 1 month naman po pala. Habang para kay Hazel Mangolabnan, sapat lamang ang pera para sa paghahanda ng mga kinakailangang requirements. So, ngayon po kasi, mahal po kasi yung gasolina ngayon no? Bali, magkakasya po yung 5K po sa mga pag-aayos po ng requirements, tsaka po sa pamasahe. Bukod sa 5,000 cash aid, binigyan diin ni Lopez at Roniel Ralios ang pangangailangan para sa permanenteng trabaho. Ayon kay Ralios, mas mainam ang tiyak na mapapasukan dahil marami ang naghihirap sa kasalukuyan. Samantala, mas gusto ng mga aplikante ang kasigurahan sa kanilang kinabukasan. Yung direct, sir, sa trabaho, kasi yung pag-direct na trabaho lang, matagalan siya. Kapag po kasi yung isang biglaan lang, kapag sa susunod na araw, sir, paano na, parang ganun. Mas maganda po yung may trabaho. Yun talaga mapapasok po kasi marami din po nangangailangan po ng trabaho ngayon sa hirap nga po ng buhay. Batay sa datos ng pamahalaan, tumaas ang bilang ng mga walang trabahong graduates noong nakaraang taon. Dahil dito ang Commission on Higher Education o CHED ang itinalagang mga siwa sa pamamahagi ng naturang pondo. Layunin nito na matiyak ang maayos at transparent na implementasyon ng programa sa buong bansa. Gayunpaman, ang hakbang na ito ay suporta rin sa Republic Act No. 11261 para sa mga aplikante. Sa kasalukuyan, nililibre na ng gobyerno ang bayad sa mga dokumentong kailangan ng mga bagong aplikante. Inaasahang mas mapapaaga ang pag-asenso ng mga kabataan kapag naisabatas na ang panukalang ito sa Senado. Tunay na mahalaga ang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya para sa mas mabilis na pag-unlad ng ekonomiya. Nakikita ang malakas na ugnayan ng ayudang ito at ng mga umiiral na batas sa bansa. Dahil dito, inaasahang mas magiging madali ang transition ng mga mag-aaral patungo sa mundo ng paggawa. Sa regional news, Kapampangan Maid Altar ibinida sa isang parokya sa Amerika, isisigaw sa report ni Carmel Joy Miguel. Kapampangan Maid Altar ang opisyal na enshrine ngayon sa St. Rose Philippine Duchesne Parish sa Estados Unidos. Ang installation na ito ay tinuturing na isang milestone dahil ito ang unang pagkakataon na may gawang Pampanga na altar sa nasabing bansa. Dahil dito, ang parokya na ang may hawak ng pinakamalaking collection ng contemporary Kapampangan liturgical sculpture sa Amerika. Kasama sa mga inilagay ay ang main retablo, daily altar at isang adoration chapel para sa mga deboto at parokyano. Ang mga nasabing artworks ay dinisenyo at ginawa sa Betis District sa Guagua, Pampanga na kilala sa kanilang wood carving tradition. Si Willie Layug, isang Presidential Merit Awardee for Ecclesiastical Art, ang sikat na sculptor na gumawa ng mga obrang ito. Maliban sa proyektong ito sa US, kilala rin si Layug sa paggawa ng imahe ng Our Lady of Palo. Ang nasabing imahe ay ginamit ni Pope Francis noong nagkaroon ng Holy Mass sa Tacloban ilang taon na ang nakalipas. Samantala, ang installation na ito ay hindi lang nakakaganda sa sacred spaces ng nasabing parokya. Bukod sa aspetong espiritual, na itatampok din nito ang talento ng mga Kapampangan craftsmen sa ibang bansa.
Para sa mga Pilipino sa Amerika, ang altar na ito ay magsisilbing cultural at spiritual link sa kanilang pinagmulang bansa. Ako po si Carmel Joy Miguel, nag-uulat para sa Balitang Unang Sigaw. Balitang lokal, singkamas na mula Tarlac at Pakuan na sariling ani sa Nueva Ecija, patok ngayon tag-init sa Cabanatuan City. Isisigaw ni Elsa Navalio. Patok ngayon sa mga mamimili sa Cabanatuan City ang bagsak presyong singkamas at matatamis na pakwan ngayong panahon ng tag-init. Sa Amang Daisy Foods Dealer sa Barangay Sangitan Public Market, mabibili ang singkamas na mula pa sa Tarlac sa halagang 20 pesos hanggang 60 pesos ang kada tali. Ayon sa Amang Daisy, mabenta ngayon ang singkamas dahil ito ay abot kaya at nakakapreso kainin, lalo na sa mainit na panahon. Samantala, mabibili naman sa halagang 100 pesos hanggang 200 pesos bawat piraso ang Sugar Baby Max variety ng pakwan na sariling ani mula sa Nueva Ecija. Ang pakwan po natin ay galing sa San Isidro, Caen. Ang singkamas naman ay Tarlac. Dinadayo rin umano ng mga mamimili ang pwesto dahil sa sariwa at matatamis na prutas na kanilang ibinebenta. Alin na kayo dito sa Old Sangitan Market, sa gilid po ng East. Nandito lang po ako sa may tapat po mismo ng Honda, sa may stoplight po. Kasama si Jerome Pique at Smile Super 23, Elsa Navalio para sa Balitang Unang Sigaw. Sa Bantay Krimen, babala po sa mga manonood, kailangan po ng patnubay ng inyong mga anak dahil sensitibong balita po ito. 2 sospek na sumugod sa bahay ng nakaalitan sa kalsada sa North Sagaray, Bulacan, arestado. Inaresto ng North Sagaray Municipal Police Station ang 2 sospek na sumugod sa bahay ng nakaalitan sa kalsada. Kinilala ang biktima na alias na Eco, 22 anyos at residente ng Sitio Roga, Barangay Minuyan, North Sagaray, Bulacan. Habang ang mga naarestong sospek ay sina alias Bree, 31 anyos at alias Bert, residente ng Barangay Minuyan. Samantala, tinutugis pa ang isa pang sospek na kinilalang si alias Tracy. Nangyari ang insidente na nakuhanan ng video bandang alas 4 ng hapon noong May 3, 2026. Sa kuhang video ni Joseph Supan, makikitang ilang mga kalalakihan na nasa harapan ng isang bahay. Isa sa lalaki ay may hawak na baril habang ang ilan pa ay kinakalabog ang pinto at sasakyan ng may-ari ng bahay. Ayon kay Police Major Demosthenes G. Desiderio Jr., mabilis na rumusponde ang mga pulis sa lugar. Batay sa investigasyon, sinundan umano ng mga sospek ang biktima matapos ang side-swiping incident. Nauwi umano ang komprontasyon sa mainitang pagtatalo at physical altercation. Bago umalis, pinagbantaan umano ng mga sospek ang biktima at kanyang pamilya. Makalipas ang ilang minuto, bumalik ang mga sospek kasama ang armadong lalaki. Nagtago ang biktima habang winawasak ang kanyang sasakyan at ilang bahagi ng bahay. Nakita rin umano ang isang sospek na nanutok ng baril sa isang witness. Humingi agad ng tulong sa barangay officials at pulisya ang concerned city residents sa lugar kaya agad nahuli ang mga sospek. Kinasuhan sila ng trespass to dwelling, rape threat at malicious mischief. At sa ating viral news, pulis tumulong sa panganganak ng 2 babae sa Albay at Pangasinan. Pulis tumulong sa panganganak ng 2 babae sa magkahiwalay na insidente sa Albay at Pangasinan noong May 2 at 3, 2026. Dahil dito ligtas na naisilang ang 2 sanggol kahit sa labas ng ospital nangyari ang panganganak. Ayon sa ulat, naging mahalaga ang mabilis na aksyon ng mga pulis sa 2 insidente. Bukod dito, nagamit nila ang kanilang kaalaman sa first aid upang matulungan ng mga buntis. Bandang alas 2:30 ng hapon noong May 2, rumisponde ang mga tauhan ng Rapu-Rapu Municipal Police Station sa Albay. Isang buntis ang inabutan ng labor habang sakay ng motorbangka mula Barangay Bilbao, Rapu-Rapu, Albay. Pagdating ng mga pulis, nailuwal na ang sanggol ngunit hindi pa napuputol ang pusod nito.
Dahil ito agad umaksyon si Police Corporal Rachel A. Dondonilla, isang pulis at lisensyadong nurse. Ginawa niya ang tamang proseso upang ligtas na maputol ang pusod ng bagong silang na sanggol. Pagkatapos ng paunang lunas, mabilis na dinala ang mag-ina sa Rapu-Rapu District Hospital para sa karagdagang gamutan. Sa kabutihang palad, nasa maayos at ligtas na kalagayan ng mag-ina matapos ang insidente. Samantala, isa pang insidente ang nangyari sa San Jacinto, Pangasinan noong May 3, 2026. Isang buntis ang nagtungo sa himpilan ng pulis kasama ang kanyang magulang upang humingi ng tulong. Aktibo nang nagli-labor ang babae habang naghihintay sila ng masasakyang sasakyan patungong ospital. Habang naghihintay, inabutan siya ng panganganak sa loob ng tricycle sa harap ng estasyon ng pulis. Agad namang tumulong sina Pat Giriel A. Olamil, Police Captain Philip S. Belly at Police Chief Master Sergeant Elisa U. Nabor. Dahil sa kanilang agarang aksyon, matagumpay at ligtas na naisilang ang sanggol sa loob ng tricycle. Pagkaraan nito, sinugod ang mag-ina sa Mapandan Community Hospital para sa kadagdagang gamutan at obserbasyon. Tumulong din ang Rural Health Unit at MDRRMO sa pagdala sa mag-ina patungo sa ospital. Pinakita ng dalawang insidente ang kahalagahan ng mabilis at maayos na respondi ng kapulisan sa emergency situations. Sa kabila ng tensyonadong sitwasyon, naging kalmado at handa ang mga responding pulis sa dalawang lugar. Bukod dito, napatunayan din ang kahalagahan ng sapat na kaalaman sa first aid at emergency response. Dahil dito naging ligtas ang dalawang ina at kanilang mga bagong silang na sanggol. Marami rin ang humanga sa dedikasyon at mabilis na pag-aksyon ng mga pulis sa dalawang insidente. Para sa mga residente, malaking tulong ang agarang respondi ng mga pulis tuwing may emergency situation. Formal nang binigyang pugay ng Senado nitong Miyerkules, May 6 ang Nation's Girl Group na BINI matapos ang kanilang makasaysayang performance sa Coachella sa California noong nakaraang buwan. Personal na tinanggap ni Aya, Colette, Maloy, Gwen, Stacy, Mika, Joanna at Sheena ang Resolution No. 370 na inihain ni Senator Bam Aquino. Sa ilalim ng pamumuno ni Senate President Vicente Soto III, kinilala ang grupo bilang kauna-unahang Pinoy act na nakatungtong sa prestigyosong music festival. Ang tagumpay ng BINI ay tagumpay ng buong bansa ayon sa resolusyon. Binigyang diin din ang pagbibida ng grupo sa kulturang Pilipino sa pamamagitan ng kanilang mga awit na gaya ng pantropiko, paggamit ng salakot at pagpapakilala gamit ang sariling wika sa harap ng global audience. Ang pakilalang ito ay patunay na world-class ang talentong P-pop at nagsisilbing inspirasyon sa lahat ng nangangarap na kabataang Pilipino. Ipapalabas na sa Netflix ang dokumentaryong Eraserheads Combo Andaran sa mahigit 190 na bansa simula ngayong May 30, 2026. Ang reimagined cut na ito ay naglalaman ng mga bagong footage at karagdagang material na mas nagpapalalim sa kwento ng banda. Ayon kay Director Maria Diane Ventura, nilagyan ng pelikula ng sapat na konteksto upang mas maunawaan ng global audience ang kultura ng Pilipinas. Sentro rin ng dokumentaryo ang tema ng pagkakaibigan, mga hidwaan at mga naging muling pagtatagpo ni na Ellie, Raymond, Buddy at Marcos. Layunin ng bagong edit na mapanatili ang emosyonal na koneksyon sa mga fans habang ginagawa itong mas accessible sa mga dayuhang manonood. Bago ang streaming debut, kinilala na ito bilang Best International Feature Documentary sa Larapatra International Documentary Film Festival sa Greece. Ito rin ang unang Pinoy documentary na gumamit ng Dolby Atmos sound technology para sa world-class na kalidad ng tunog. Muling sasabak sa isang international project ang aktres na si Lovie Po matapos kumpirmahin ang kanyang partisipasyon sa thriller film na Ignition. Makakasama ni Po sa nasabing pelikula ang Game of Thrones star na si Maisie Williams at ang British actor na si Rory Kinnear. Sa kanyang Instagram post noong May 3, ibinahagi ni Po ang ulat mula sa Variety tungkol sa bagong proyekto. Ang Ignition ay sinulat at idinirect ni James Erskine. Iikot ang kwento nito kay Sylvie Johnson, isang babaeng madadamay sa isang terrorist plot na susubok sa kanyang katapangan laban sa teknolohiya at paranoia. Ayon sa direktor, layunin ng pelikula na ipakita ang psychological pressure sa isang real-time na sitwasyon.
Nasa yugto na ng post-production ng pelikula at nakatakdang ipakilala sa darating na 79th Cannes Film Festival ngayong May 2026. Wala pang inilalabas sa detalye ang produksyon tungkol sa partikular na karakter na gagampanan ni Poe sa nasabing pelikula. Bago ang proyektong ito, kabilang din si Poe sa cast ng horror film ng My Sister's Bones kasama ang Hollywood actress na si Olga Kurylenko. At magbasa na nga tayo ng mga mensahe. Jovi, simulan natin mula kay... Mula kay Daniel Serna, yan dapat bigyan ng commendation. Big salute sa inyo, mga sirs. Patungkol ito sa grupo ng turista na sinaklolohan ng Alfonso Castañeda Police sa bayan ng Pantabangan. Hindi lamang, Jovi, no? Maraming humanga sa ating mga kapulisan na ito dahil hindi lamang sila handang magresponde sa mga krimen, kundi ito rin sa mga handang tumulong sa lahat ng oras at pagkakataon. At may mensahe pa galing kay Nieves, Cortizano, good job po. Sana dumami pa ang katulad mo na hindi nasisilaw sa pera. Mabuhay po kayo, sir. Ayan, patungkol ito naman sa tricycle driver Shane. Sa hirap ng buhay ngayon yung halagang 23,000 pesos ay hindi biro na pera po yan. Naiwan ng isang estudyante, Shane, pero isinauli niya. O yung iba kasi natutukso, hindi na isinusuli. Pero ito, si Kuya J. Mark. J. Mark, evangelista. Evangelista, isinauli niya ito doon sa estudyante. Good job, Kuya J. Mark. At mensahe, galing pa rin po kay... Galing kay Red Hands Heart. Nakakagalit lang kasi hindi mo alam kung sinong demonyong tao. Ayan, sorry. Ayan, taong may gawa. Nakakagalit dahil di mo alam. Nadala lang sa sorry. emosyon. Binabasa ko lang, Dahil di mo alam kung sinong kakasuhan at pagbabayarin mo. Nakakagalit dahil ano ba kasalanan ng kabayo? Bakit ganyan ang ginawa? Walang boses at walang laban-laban ng mga animals, syempre. Ito. Justice for Jack. Yung sa kabayo na pinatay, no? Since, ang dami ngayon sa social media, mga karumal-dumal na mga, hindi ko alam kung bakit sinasaktan itong mga hayop, and this time, kabayo naman. So, this is the first time. Po dun sa ating mga manonood. At ito po yung nakakagalit. Ika nga, sabi ni Kuya Red. Ba may-ari ng kabayo? Hindi. Actually, ang may-ari, Shane, ay yung dating grand finalist ng Idol Kids Philippines na si Yasi Estreta. Oo. So, kabayo niya yan. Nalagaan. So, first time commission naman na ngayon, kabayo naman ang involved dito sa animal cruelty. Usually kasi aso, pusa. Aso, pusa. O kaya naman ay minsan may kalabaw di ba? Oo, kalabaw at baka. At mensahe galing po kay Alvin Gonzalez, hindi pa yata uso noon ang sementadong kalsada at pati mga bahay na nahagip ng kamera. Puro yari yan sa kahoy. Ito yata doon sa Santa Cruzan. Oo, Miss Shane. Actually, kuha pa po yan. Makasaysayang larawan ng Santa Cruzan. Noong 1957 pa. Oo. So, siguro, kasi marahil wala pa talaga masyado siguro nun, Miss Shane, nakalsada talaga puro na. kahoy pa noon. Di ba yung mga dating mga bahay, mga Kastila, di ba noon? At hanggang ngayon, nakikita rin natin doon sa bawat bayan-bayan, yung mga historical sites natin dito sa Nueva Ecija, gawa talaga sila sa mga kahoy. Diba ngayon po, ine-maintain lang nila hanggang sa makakaya, pero yung iba po talaga, totally na dapat na pong ayusin na rin. Sira na. Sa tagal naman, 1957, how many years na rin yun? Ilang years na rin yun, diba? At mensahe, galing po kay Ernesto Doldolao, dapat mas mahigpit na batas sa mga mahilig manakit at pumatay ng mga alagang hayop, taasan ng multa at habaan ng pagkakakulong. Mission kasi maliban dito sa kay Jack, ay isa ding nagpasiklab ng galit ng ating mga netizen, yung talagang ginawa din sa isang pusa, na pinagmalupitan. Pinagmalupitan din itong isang pusa na ito. So, syempre, yung mga may-ari ng mga hayop na ito, ay hindi po nila mapigil ng kanilang emosyon sa pag-post, syempre, ng kanilang mga alagang hayop na pinagmalupitan. At ang masakit pa nito, Miss Shane,
walang namang nakakita or wala ding umaamin itong mga krimen na ito, ano. So, sana po, ayan, panawagan, Miss Shane, ng ating mga netizen, itigil ang anumang kalupitan sa mga hayop dahil sila po ay mga walang kalaban-laban. Mensahe galing pa rin po kay Lay Odanag. Congrats po, Sir Erwin. Congratulations. Siya po yung pulis opisyal ng PNP na nagtapos ng Senior Executive Course ng National Police College. Congratulations po, Sir Erwin Congratulations po. Ferry. Galing kay June Zamora, puro na lang ayuda tapos pinipili lang, wala pang plano ang gobyerno. Bakit hindi tanggalin ng VAT sa mga langis at gasolina para lahat makikinabang? Ako, napapakomento na lang din ako. Samot-saring ayuda dahil nga po ang ibinababa po para sa ating mga kababayan dahil nga po sa hirap ng buhay sa ngayon. Pero ang ilan, Jovi, ang sinisigaw naman, sana'y magkaroon ng trabaho, permanenteng trabaho para nang sa ganoon, pang lifetime, ika nga. Diba? Yun ang hinihiling ng Security. ng ating mga kababayan. At i-mention din niya dito yung bakit hindi tanggalin ng VAT sa mga langis at gasolina para lahat ay makikinabang. Yan ay ating tututukan din, Jovi, dahil mainit ang usapin din sa Senado patungkol po rito. At let's see, sa mga susunod po, sa mga araw, yan ay ating tututukan. Alright, Jovi. Ayan. At yan po mga balitang nakalap mula sa loob at labas ng ating bansa. Ako pong muli si Jovelyn Astero. At ito pong ating programa ay hatid sa atin ng DPT-based System and Technology. At ako naman po si Shane Tarantino, sa ngalan pa rin po ni Sir Philip Double P. Show. At nakasama rin po natin si Clariza, Amber, Carmel, Elsa, student intern natin na si Martin, tech team, admin, editors, cameraman, and driver. Sa mga taga-subaybay po natin, magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo, mga araw po yan ng Miyerkules at Biyernes. Kami po ang inyong mga kaibigang tagapagbalita at kakwentuhan dito lamang po sa ating programang Double P. Love you!